let us begin with the gravamen of our meeting is your concern, Secretary Duque. You have something to Yes, sir. I report will on. report, sir, our current COVID situation. You have, may ano kayo so that we can follow? Meron po kaming presentation. Andiyan po sa slide, sir. Meron po presentation sa slide, sir. Itong ganitong, Yes, sir. Yan po, sir. okay. So, magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, and my fellow cabinet members. Malugod ko pong inuulat sa inyo ang pinakahuling datos patungkol po sa COVID-19 ngayon pong nakaraang linggo. At maraming salamat po sa pagkakataon, Ginoong Pangulo. As of September 21, may nadagdag na mahigit 3,000 kaso or 3,475 new cases. Sa nadagdag na 3,475 cases, ang 2,648 ay fresh cases at 827 ay late cases. Sa 2,648 fresh cases na naitala, 1,182 ay mula po sa NCR, 560 naman ang kaso sa regions 4A, 246 sa Region 3, 157 sa Region 7, at 503 sa mga natitirang rehiyon. Sa 827 late cases naman po, 361 ay mula sa NCR, 191 sa Region 4A, 51 sa Region 3, 37 sa Region 6 at 187 sa mga natitirang rehiyon. May bagong naitalang 15 binawian ng buhay at ang ating case fatality rate ngayon ay mababa pa rin po, Ginoong Pangulo, as 1.7%. Ang case fatality rate po ay nakukuha natin when we divide the number of deaths over the number of total confirmed cases. Nakapagtala naman tayo ng mahigit 20,000 recoveries. 20,021 recoveries kahapon po. 625 from reports at 19,396 time-based recoveries at 400 plus recoveries today. Ang ating total recoveries ay pumalo na sa 230,233. So malaki po itong recovery rate natin. I believe this is about 77 to 78% now. Ang active cases naman po ay 54,958. At sa mga ito po, 4,910 or 8.93% ay mga asymptomatic, wala pong mga sintomas, at 47,567 or 86.55% ay mga mild cases po. 751 or 1.37 ay severe. At 1,730 naman po ang naitala, equivalent to 3.15% ay critical. Ito po minabantayan natin at ito po ay tumaas ang atin na bilang ng critical cases na asa mga ospital, asa ICU po. Oh, I'm satisfied with your report. It reflects it mirrors the environment. Ngayon, ang susunod is going to report Del, you want to go ahead? Ang gabi, Mayor. This is just a small, quick update on our repatriation program. As of yesterday, Mayor, meron ng 200,223 OFWs na napauwi natin dito sa ating bayan at sila ay nadala na rin sa kanilang mga lalawigan. Meron pa tayong inaasahang 80,000 na uuwi according to Secretary Bello. Yun namang mga human remains from Saudi Arabia, 261 na ang dumating, 164 ang COVID case at saka 97 yung non-COVID. Yun naman ating mga kababayan na nasa Sabah,
Ang bilang po ng ating mga kababayan doon na total na uuwi ay 5,300. Ang nakarating na po rito sa atin ay 1,570. Ang nakarating na dito, mayroon pang darating na 400 sa Merkules at ang natitira pa doon sa Sabah ay 3,300. Yun po ang ating update sa mga repatriation. Ngayon po, ang ginagawa namin sa National Task Force, kami po ni Secretary Calves, ay umiikot kami. Nagpunta kami sa General Santos City nung last week kasi tumataas po ang bilang doon dahil doon sa phase port. At kinausap namin sila at kung paano nila gagawin. At okay naman po yung kanilang reaction and I think they will be able to contain the spike of the cases. Ito pong last weekend ay nasa Baguio naman kami. Kinausap din namin yung, although wala namang problema ang Baguio, kaya po inipon lang namin lahat ng mga Cordillera provinces para kausapin sila kung turuan sila ng mga pamamaraan para hindi umakyat yung kanilang kaso. Ito pong darating ng mga linggo, marami pa kaming bibisitahin. Bataan, ating Batangas, at iba-iba pang mga lalawigan para po mapansyanan natin para hindi na masulba natin itong problema ito. Yun lang po, Mayor. Maraming salamat. May tanong ako. Ito bang pauwi na Pilipino? Is it because they are deported or it is a voluntary repatriation? Yung galing po sa Sabah, Oo. gusto rin po nila umuwi, karamihan sa kanila dahil for a while, tumataas yung kaso doon sa Malaysia, gusto nilang umuwi dito sa atin. Hindi naman sila pinapaalis yata ng ating kapitbahay, pero they are volunteering to come home, 5,300 of them. So, yun po, mga voluntary na umuwi yan. So, but we have a long way to go actually. What's the total number of Filipinos who want to come home? All of them? 5,300 po, Mayor. 5,000. Meron pang 3,300 na naghihintay na maiuwi natin. Majority of them. Majority of them are from Barm, Mayor. Tawi-Tawi, Sulu, and Basilan. Plus sprinkling of people from Cotabato, tsaka sa Zamboanga. Majority Tawi-Tawi. About 70 to 80% of those people are from Tawi-Tawi. Okay. Thank you. Yun na, Secretary Anyo. Magandang gabi po, mahal na Pangulo. Konti lang naman po ito. Una-una po ay napapasalamat po kami sa inyong decision at guidance na i-maintain po yung 1 meter distancing sa ating mga PUBs at mass transport. Nais ko lang pong ipaabot ang pasasalamat ng ating mga mayors at mga governors. Una-una na po yung mga National Capital Region mayors natin at yung pong League of Provinces of the Philippines, ang League of City Mayors, ang Liga ng Munisipalidad ng Pilipinas, Liga ng Barangay at ang ULAP. Nagkaroon po kami ng pagpupulong ng ULAP noong po September 18. Sa dako naman po ng Peace and Order, ito po yung report ni PNP Chief General Cascolan. Kung ikukumpara po yung panahon ng 6 na buwan bago po tayo nagkaroon ng lockdown, mula po September 2019 hanggang March 2020, nagkaroon po ng 31,661 crime incidents sa 8 focus crimes. Kung ikukumpara po natin sa period ng lockdown, March 17, 2020, hanggang sa kasalukuyan, nagkaroon lang po tayo ng 16,879 crime incidents. Ay ibig po sabihin ay 47% reduction po
ng crime volume from 172 cases a day noong pong bago mag-lockdown, naging 92 cases per day. Sa amin pong pag-a-analyze, ang mga best practice po na dapat namin ituloy-tuloy, ang visibility, ang beat patrols, ang pag-coordinate sa LGUs, barangays at community, at ang mabilis na reaction time. At kumpara po sa ibang bansa, wala pong naganap na anumang looting dito sa ating bayan o sa Pilipinas nung tayo po nagkaroon ng lockdown. Ang mga crime po katulad ng robbery, 61% po ang ibinaba. Ang carnapping ng motorcycle at vehicle, 66% at 61% respectively ang ibinaba din po. Sa murder po ay 22% ang ibinaba. At ito po, yung rape. Marami po nagsasabi na tumaas daw ang rape incident itong lockdown. Pero 24% po ang ibinaba ng rape cases. Mula naman po ng inyong pang pag-upo ay talagang tuloy-tuloy po yung pagbaba ng crime volume. At ito po ay itutuloy-tuloy po namin para sigurado po ang kaligtasan ng ating mga kababayan. At ang panghuli po, ngayon pong undas ay gumawa na po ng resolution ang ating IETF base na rin po sa request ng ating mga mayors. Isasara po ang lahat ng sementeryo mula October 29 hanggang November 4. Pero papayagan po nating dumalaw ang lahat ng ating kababayan mula ngayon hanggang November 15, wag lamang po sa petsang October 29 to November 4. Basta i-observe lang po ang 30% capacity sa lahat ng sementeryo, kaya magpipil po kami ng mga marshals at mga health officers. Yung aming pong pag-iimbestiga sa mga may mga anomalya ay tuloy-tuloy naman po. Ang aming koordinasyon sa ombudsman, sa CIDG ay maganda po at tuloy-tuloy po nating napapailan sila ng kaso. Yan lamang po ang may ulat ko, mahal na Pangulo. Magandang gabi po. Secretary Anyo, if you'd notice the fact that at no other time yung rapport ng ombudsman pati executive department maganda ang pagsamahan, and it's because of it's a matter of human relations. How you present the problem and try to ask his help. I find Martinez a very reasonable man. Pero yung naglabas yung sa PhilHealth na sunod-sunod, sabi ko na, well, I think he is really also trying his best to help us. So kung ganun ang sitwasyon, we're better off at least for now. Yung sana magpatuloy yung pakisama natin sa ano. Anyway, we do not really go to them to ask for a decision either for or against anybody. We just want to expedite and cut the delay, because that is really the strategy of a lawyer, to prolong the case until such time na yung complainant nawalaan ng hangin. But itong sa PhilHealth, iba ito kasi interesado ang gobyerno. And of course, as I have said, I like to commend. It's a very commendable act of the ombudsman in trying to go out and help. Yan ang isang natin. Thanks to you. Mahirap. I do not even know him. I do not know him. Pero kung ganun ang nakuha mong reception sa kanya, wala yan. It's a matter of human niceties. And I'd like to thank you for that. We need that kind of
I said, relationship with the ombudsman. Yan ang pinakamadaling mano natin. And with this help, we can really expedite. Now going back to the Sons of Time of Simato, napabilib niya ako when he accepted my dare. I don't know if you were there in the meeting sa hinamon ko siya. Sabi ko, kaya mo? Sabi niya, kaya ko, basta trabahuin lang. It was a very positive statement. It was not even a neutral thing or a thing that would border to speculative. Kaya, basta yun, wala. Sinabi niya, kayahin ko. And people are now enjoying the benefits of the determined action of a cabinet member to do good. Lahat naman kayo, papasalamat ako sa tulong ninyo. I think that I would, kung wala kayo, I would have a very hard time running the country. But because you are there, I'm not saying I have succeeded. That is for the people to assess or give when I'm no longer the president. But what I'm trying to impress also upon the people is that we are doing our job. Period. If you like it, kagaya nila na yung mga dilawan, baski anong sabihin mo, hindi mo gawin, masama ka. Gawin mo, masama ka pa rin. Eh, putang ina mo, anong gusto mo? Sprayan kita ng DDT. They're trying to delude people about, but they're trying to picture that there is a failure of government. No, we have done our best. We have responded to the medical needs of the hirap lang at a very high cost of human effort kay Secretary Doge with all the mga atake. We are surviving and we are only waiting for the vaccine. Yun naman talaga ang ano mo. When you took COVID, what about COVID? It's vaccine. Wala tayong pag-usapan dyan. Unless the vaccine is there, available and effective, the efficacy is proven, then we can really say that we are moving as far as we are. If I were to try to answer a question of how's it developing, wala. The dynamics is that we are in still waters. Hindi naman tayo barko na but we are in still waters with the engine conked out. And that is what we have, unless the vaccine is there. And for as long as human beings continue to relate to each other, wala tayong magawa. At hindi natin makulong ang Pilipino. We have been trying to be very strict about itong violations ng quarantine. We don't like it. I don't like it. It's a transgression that's almost nalumbas ng bahay lang. Pero sa bagay, ito nag-iinuman, nagbaktang yan. Yan, dapat ikulong ng pulis. Pero yung lalakad, non-emergency, pero yun, if you know the reason why, which is really true, and he needs to go out, then police na ang bahala dyan.
you can give the direction. It's only those who really with intent to not obey the law or you take it nonchalant. Yan ang problema. Pero dito ngayon, we are just waiting for I said the vaccine will be, sabi ko, December. I'm sure that by September, sabi ko, pagka lulusot ito, mga by January, we will be better off. Ang problema lang, the testing sa clinical trial sa Moderna, may mga tao na nag-exhibit ng side effects. So, but if it's only 1 out of 50, then that is native to him. It's not the vaccine anymore. Well, we'll just try to wait and malapit naman. Let's go to the next. Who's next, Charlie? Sir, go ahead. Sir President, dadagdagan ko lang po sir yung report ni Secretary Duque. Talagang maganda po na mga yung ginagawa po ngayon ng mga LGUs po natin dahil kasi nung bumaba po kami sa mga LGUs na i-localize natin po yung ating strategy ay tumugon po sila at nakita po natin na ang NCR nagkakaisa na talagang puspusan po na pinalalakas po nila yung mga capacity po nila. Ang testing po nila umabot na po ng 320,000 ang nagawa na testing po ng Metro Manila at pinalalakas po nila yung mga quarantine facility. Ang Taguig, magbubukas po sila ng mga mega quarantine facilities at yung Nayong Pilipino rin po next week po ay baka maumpisa na rin po. And then sa contact tracing po, tuloy-tuloy pa rin ang palakas po natin. Sa ngayon po, meron po tayong 25,767 contact tracing teams. Ang contact tracers po natin is 227,648. At ang na-train na po natin sa pangunguna po ng ating si Mayor Magalong at saka ating si Secretary Anyo, 43% na po ang na-train natin. At nag-improve na po ang ating close contact ratio to 1:5. Dati po 1:3 lang. At iaakit po natin to na dapat na 1:10, 1:15 hanggang makuha po natin yung at least 1:20. Ang maganda po ay yung contact tracing natin, nakukuha natin 94% yung mga first contact. Nakukuha na po natin within binigay na po na panahon. At tayo po ay sa Metro Manila, naging aggressive po tayo sa pagkuha po sa mga positive doon po sa mga areas na hindi po ma-implement na mabuti yung home quarantine. At sa ginawa po natin sa Oplan Kalinga, sa pamumuno po ni Secretary Vince Dizon at ang ating MMDA Chairman, si Chairman Lim, at saka si GM Jojo, at saka si Mike Salalima, ay nakapagtala po tayo ng more than 18,423 sa mga mega quarantine facility natin at saka sa mga hotels, meron po tayong 7,007 na na-isolate. Ito po ay total isolated po natin, kasama na po ang NCR, Region 3 at saka Region 4A, is 25,430. Kung ito po, 25,000 po na itong mahigit po nito, hindi po natin na-isolate. Ito po ay mag-triple na pwedeng mag-transmit kasi po, karamihan po sa home quarantine, hindi po natin nakokontrol na umaalis po ito, yung pa nga po, nakikipag-inuman pa. Kasi po ito, yung sa mga densely populated area, sa mga informal settlers po natin. So nakita po natin na katulad ng ginawa natin sa Nabotas, nung kinuha po natin ang mahigit na 1,500 doon, napakabilis po ng pagbaba ng transmission. At marami pa na po mga mayor ang sumusunod na talagang nagkakaroon po sila na no home quarantine policy. Kung titingnan po natin, yung datos natin tumataas po, maabot po tayo ng more than 290.
Pero yung active cases po natin, naglalaro lang po ng 50,000 to 60,000. Dahil po sa ating active isolation, kung makikita po natin noong August 14, ang active cases po natin is 88,109. Ngayon po, ang ating active cases is only 51,894. Ibig sabihin, ang laki po ng binawas nung nagkaroon po tayo ng aggressive na isolation. Bumawas po tayo ng more than 36,215 nung mataas po tayo ng August 14. Kasi po nung August 14, ito po talaga yung pinakamataas natin na nagkaroon po tayo ng mataas na transmission at saka mga casualties. Well, I'll just make a short statement to the nation. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko. We're here in Davao City and we're having a meeting as usual in my program. I should be talking to the people and informing them of what's developing and how are we coping up with the COVID-19. Sa aking executive order noon, pagkatapos ng passage ng Bayanihan 2, nag-issue na naman ako ng Proclamation 1021 extending the state of calamity throughout the Philippines due to COVID-19 until September 12, 2021. This will give time for the government and LGUs to marshal the resources in fighting the pandemic. I also requested the armed forces and the police to extend all necessary assistance needed to fulfill this mandate. The ban on the deployment of Filipino health workers with existing contracts abroad is now lifted. Yung may mga kontrata na perfected na, there is already the contract signed. The nurses, the doctors, and other healthcare professionals who sign contracts with employers abroad this year would now be allowed to leave. Pwede na. Yung iba, maghintay-hintay muna kayo sandali. Kinakalibrate lang natin yung paglabas ng mga, kasi kailangan din natin yung mga tao. But, you know, this is not really to offend those health workers of ours, doctors, nurses who want to go abroad to earn good money. Hindi ko naman kayo, I do not have anything against you, but sana yung iba naman will have the spirit and the fervor to serve the Filipino people because we also need help and we have a crisis also to deal with. Ganon ho ang ano nandyan. Hindi naman ako na, hindi ko minamaliit. Nothing at all. Nothing at all. I have but respect for all of you. But for those who want to go out, pwede na ho. Pero naiwan naman, sana tagal-tagal na lang muna ninyo until after this COVID-19 will pass. It will come to pass. Sigurado ako. Sabi ko nga sa inyo noon, COVID vaccine. Now, you might be hearing of critics and
yung walang magawa, that we are not doing enough. Ano mang enough na gusto ninyo? May ospital, may kama, at may punerarya. Nandyan lahat. Ano man, wala man ano pa man ang gusto ninyo? The microbes, the virus is flying around. That is why you still have to wear the mask. Hindi lang yan, kasi hindi kami maintindihan. You still have to wear the mask, pati yung sa ilong, pati sa mukha. Or something enough to cover your face. But yung plastic na ginagamit ng karamihan ngayon, yun ang pinaka tama na magawa ninyo. Huwag kayong maniwala dyan mga itong dilawan. Lalo na, I hate to mention her name, but to si Lene, kung anong pinagsasabi, alam mo, Lene, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide galing sa eroplano para patay lahat. You cannot exterminate the COVID by itong ano lang ngayon. And just the only thing that we can do really is to wear a mask, wear a face mask, and that's it, and wait for the vaccine. It's COVID-19 equals vaccine. Huwag na ninyong palakihin ang problema. Do not add something to the pandemic by making such reckless statements as we are not doing enough. Ginagawa na ni Secretary Duque yung halos na nga hindi na kumakain, hindi na natutulog sa trabaho. So, wag ninyo masyadong pasobrahan. And do not, I said, delude the people na bubulahin ninyo about not doing enough. Ay, mga bunganga niya, wala na ginawa para lang to criticize at idiin ang itong administrasyon. So, wala mali silang magawa. Kita mo, may pare, sabi niya, ito si Duterte dapat may COVID. Day after siya ang nagkaroon ng COVID, ng putang ina niya. Baka nadapo rin sa akin yan, okay lang. There's no wise guy who can really, pero, you know, when you ease up the requirements, delikado yan. You're not doing enough. So you want us to do away with the mask for the face and then mahirap yan. Sumunod lang muna kayo. Total malapit na. Pag nandyan na yung vaccine, o mag-utang ako. Utangin ko mula tayong pera. And I said, we follow the program laid down by the IATF na yung mga tao na mauna. Sabi ko yung mga una nga, yung nandoon sa ano, yung mga mahirap. Yung mga muna mahirap. Yung mga medyo may ano, gamit muna kayo ng mask until such time. But this will be fast. I have ordered that this be done in police stations with the doctors there para isa lang ang puntahan ninyo. Doon total, makuna, dali lang, injection lang yan. Doesn't take about
2 minutes, 3 minutes. Magtusok ng bakuna. Sa pulis na lang kasi mas madali mapuntahan ng mga tao. Pila lang kayo doon. Yung mga drug pushers sa tainga ipasok yung buwisit kayo, galit talaga ako. Huminto na kayo kasi mamatay talaga kayo. Hindi sabihin na mamatay, sabi ng human right na patayin kita, nakaupo, nakatali yung kamay. Mamamatay ka talaga kasi lalaban ka kasi alam mo makukulong ka. That's why negosyo yan. You have to fight it out to survive, not only to avoid imprisonment, but yun ang hanap buhay mo. Kaya yan. Kaya ako galit sa inyo. Kayong mga NPA, sabi ko, mag-ano na lang, mag-linya rin kayo, pero doon kayo sa army camps para pagpasok mo, bakuna, diretso ka na sa stockade. Wala magawa sa inyo, galit ako sa inyo, totoo lang, ayaw na magsalita eh. I hope that I have said enough about the situation and thank you for listening.